Guys, eto. Sa video na to na mapapanood ninyo ngayon, dito ay magagaman ninyo na eto palang sila Senator Erwin Tulfo at etong si Tito Sotto at eto pa yung mismong taga-ICC ay sinabi ng mga Marines dito, no? Na kabilang yang mga yan, sila Erwin Tulfo at Tito Sotto at yung ICC ay nakatanggap nga daw di umano ng datong na nakamareta o yung marimaretang may laman ng mga milyon-milyon o baka hindi lang milyon, baka bilyones pa, di ba? So eto, paniniwalaan kaya ng taong bayan etong pinagsasasabi ng Marines na to, yung mga testigo, no? Na sila yung mga nag-deliver noon dito sa mga tao na to. At eto pa, yung ICC, magkano kaya ang binayad dyan sa kanila? At dito, pumalag ang mga ilan sa mga senador, no? Na nadawit, no? Dito sa marimaretang kickback, no? O binibigay ng mga sa kanila, no? Eto, panoodin natin ngayon yung video kasi mainit-init tong na to guys, itong issue na to tungkol dito kasi pangalan ni Tulfo nadamay dito, no? Ni Tulfo. Baka masira dito pati yung kanyang kapatid. Eto si Tito Sotto ay nakatanggap din daw nga ng marimaretang may lamang milyones. ICC pa, kasama yan dyan. Eto, pumalag yung mga yan. Panoodin natin yung video. Pero bago natin i-play yung video guys, baka pwede mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel, Ken Watch. Tulungan nyo ako guys na maabot natin yung 1,000 subscriber, no? Salamat guys. Eto na, i-play na natin yung video at tignan natin kung anong magiging reaction ninyo dito sa balita na to. Ang pera sa flood control scandal sina Senator Erwin Tulfo at Tito Sotto. Pati ng mga taga-International Criminal Court, meron din daw. Pumalag naman dyan ng mga senador na tinawag na iligal ang pagdinig. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Tinuloy pa rin ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang sarili nilang flood control investigation sa kanilang Blue Ribbon Subcommittee. Dito humarap ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico at ilan pang personalidad ang kanilang pinangalanan na nakatanggap umano ng mali-maletang pera sa kanila. Kabilang na si Senator Tito Sotto. Nagulat ako dito po sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Sotto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Advance. Yan. Una dito binanggit si Tito Sotto. Malaki yata ang binayad dito, no, kay Tito Sotto kung sakaling totoo ito. Malaking aligasyon to sa kanya. Kailangan niyang depensahan yan. Paano niya didepensahan yan na dinadawit yung kanyang pangalan dito? Magiging malaking kawasakan na naman yan sa kanyang pangalan. Kasi isipin nyo, dinamay siya ng 18 Marines ba to o 14 na lang sila ngayon. Kasi yung iba, mukhang nabayada na din yata ng mareta na nahimik na. Kaya dating ito sila eh. Hindi ko alam kung 18 ba to yung kabuuan nila or higit pa. Eh ngayon, nasa 14 na Marines na lang sila. 14 na lang sila. Ewan ko kung nasaan na yung iba. Baka nabayada na. Team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Sotto sa Baclaran. Ayon pa sa ex-Marines, tig 40 hanggang 70 million pesos daw ang idineliver nila kay Sotto noong 2024 bago ang kampanya sa eleksyon. At iniabot daw nila ito sa isang mark na dating aide raw ng senador. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large? Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So, isang laman. maleta lang? 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40? Yes, Your Honor. Yeah. Bukod kay Sotto, kasama na rin daw sa nakatanggap ng mali-maletang pera si Senator Erwin Tulfo. Agoy. Pati si Tulfo tumatanggap na din ngayon kung sakaling totoo ito. Ang laking issue to sa pamilya ng mga Tulfo kasi nadadawit na sila, no? Damay-damay na kumbaga. Isipin nyo, tag 40 million ang dinideliver nitong dating Marines sa kanila. At eto, sinisiwagat na nila yung katotohanan ayon sa kanila na etong si Tulfo at si Tito Sotto
at yung mismong ICC ay nakatanggap nga ng mare-maretang pera, no? Na galing sa flood control, no? Ito pa, tingnan natin kung anong reaction dito ni Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Pero itinanggi kaagad yan ni Tulfo at Soto. Sa isang pahayag, napa-OMG na lang si Soto. Hindi raw siya senador noong 2022 hanggang 2025 at yung binanggit na mark ay namatay na raw noon pang 2015. Hirit tuloy ni Soto, ano ba? Banat naman ni Senator Erwin, kasinungalingan at ang gulo raw ng salaysay ng mga umano'y bagman. Definitely, it's a lie, blatant lie. Kasi nga, hindi na masagot anong purpose pa. Saan nanggaling yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Kung sabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Eh wala naman akong flood control, balik-balik tayo mga. Tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 25, wala ako. Tingin pa ni Tulfo, illegal ang hearing ni Cayetano. So ito ang nakakatawa dyan, no? Di ba, ang bagong Senate President ngayon ay etong si Gatchalian. Eto nga, tinuloy pa din ni Cayetano nga yung kanilang hearing nga tungkol nga dito, no? Samantalang sinasabi kasi dito ni Cayetano, siya pa din yung legit at legal na Senate President, no? At illegal itong si Gatchalian, no? Ngayon, binabaliktad sila ngayon. Etong ginagawa nilang hearing ay sila naman daw yung illegal ngayon, no? Kumbaga, etong ginagawa nila Cayetano at ng iba pa niyang kasamahan ay hindi dapat gawin kasi illegal nga. Hindi na nga sila yung wala na sila sa posisyon. Kumbaga, iba na yung Senate President, pati yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, di ba? Kaya ngayon ito, nagkanya-kanya na sila ng kumbaga ng hearing, no? It's a sham hearing. Hindi naman recorded yun dahil illegal, di ba? Sa gitna naman ng hearing, lumutang ang naunang affidavit ng 18 witnesses kung saan idinawit din nila sa mga nakatanggap ng mali-maletang pera sina Senator Loren Legarda at Mark Villar na nooy DPWH Secretary. Pero hindi nabanggit sa pagdinig ngayon sina Villar at Legarda na bahagi ng majority